leader ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC, hinimok ang mga insurer at gobyerno na mas ipakilala pa ang microinsurance sa mga individual na kabilang sa low to middle income category. Nag-uulat si Jade Miguel mula sa Bacolod Live. Yes, Kathy, hinimok nga ng mga leader ng APEC ang gobyerno pati na rin mga insurers na pa ang microinsurance sa mga individual na kabilang sa low to middle income category. Bagamat ang Pilipinas ay namumuna sa rehiyon na may pinakamalaking insurance coverage na umaabot sa halos 28 Pilipino na may insurance, nais ng APEC na mas palawiin pa ang merkado dito sa rehiyon. Mula sa nasabing tala, lumalabas sa 30% ng populasyon sa ating bansa ang may insurance coverage. Dahil dito isang magandang modelo daw ang Pilipinas sa isang bansa sa rehiyon kung ang pag-uusapan ay microinsurance ayon kay Michael McCord, chair ng Microinsurance Network. Dito lang na insurance, ang isang policy ng microinsurance nila ay nagkakahalaga lamang ng 20 hanggang mahigit sa 30 pesos o halos 7.5% ng minimum wage. Isa sa mga adhikain ng APEC ay ang mabigyang alaman ng marami sa atin tungkol sa mga magiging epekto at benepisyo ng pagkakaroon ng insurance coverage. Ang nilang importante nito ay ang tiwala ng mga kliyente sa insurers. Maliban pa sa insurers, malaking papel din na ginagampanan dito ng mga regulators, policy workers at distributors. Dagdag pa ni McCord, para mas mapalakas pa ang microinsurance sa ibang parte ng regiyon, bigyan solusyon ang kawalan ng regulatory framework at insentibo sa mga insurers. At yan muna ang pinakahuling kaganapan mula dito sa APEC Disaster Risk Finance Meeting. Mula dito sa Bacolod City kasama ang RTG pati sila doon. Ako po si Jade Miguel para sa Television 5.